Hello! Dito sa vlog ko ngayon, ako'y gagawa ng isang bagay na hindi ko pa ginagawa before. Ako'y magluluto. At ang luluto ko ay chicken curry. At de-demonstrate ko rito kung paano ko ginagawa yon. But first, huhugas muna ako ng pinggan. Ito yung mga ingredients na pumapasok sa chicken curry. Well, at least yung chicken curry na gawa ko. Well, of course, you have yung chicken. This is 3/4 kilo. Kasi yung 1/4 kilo bigay ko sa aking dog. Ito yung thighs. Yun ang favorite part ko ng chicken. Dito naman, sa plate na to, makikita nyo, you have tomato. This is a couple of tomatoes na chop. Ito sibuyas. Isang medium size na sibuyas, chop. Ito naman, siguro mga 8 cloves of garlic, chopped also. Ito naman, down here, is luya, or ginger. That's been grated. It's been grated using this particular tool here, right here. Ayan. Ang chicken curry is very spicy food. Sabihin, marami kang spice na nilalagay. This one is a teaspoon of yellow mustard seed na ground. This one is 1 teaspoon of cumin, 1 teaspoon of turmeric. Ito naman, cinnamon. Actually, hindi ko ganang gusto ng cinnamon, pero nasa recipe eh. Nagbibigay din siya ng additional taste. When I talk about teaspoon, ang ibig sabihin kong teaspoon, eh yung, hindi yung ganito, yung panghalo yun ng kape. Ang ibig sabihin ko ng teaspoon, eh yung ganito. Yung, nabibili siya na sukat, na kailangan tatapon na yan, ayun ang teaspoon. Meron tayong spice na hindi ko na ilagay dito. Nakakalimutan ko. Which is curry. Ito, curry. Lumabas pa ako kanina para bumili kasi naubusan na pala ako. Gantong curry, actually, kailangan natin ng maraming ganito. Around 2 tablespoons. And when I mean 2 tablespoons, ang ibig sabihin ko, yung ganito ulit. Yung ganyang klaseng tablespoon na yan. Hindi yung teaspoon na ginagamit ko pangkain. Ito kasi sukat to eh. Okay. Additional stuff na nandito, ito. This is a chicken cube. Actually, you don't have to use a chicken cube kung ayaw nyo. Basta kung meron kayong mga at least 1 cup ng chicken broth, pinagkuluan ng chicken, okay na siya. The regular salt and pepper. Ito ang ginagamit ko pang panghang kasi gusto ko na maanghang. Ang ginagamit ko yung chili oil, bibili sa grocery. Pwede rin kayo gumamit ng hot sauce kung gusto nyo, pero mas gusto ko to. Ito, nabibili rin sa grocery, yung coconut milk na importante para sa at least Filipino version ng chicken curry kasi alam ko yung mga ibang curry tulad sa Malaysia at sa India, hindi sila gumagamit ng coconut milk. Actually nga, mas maganda kung bibili kayo ng coconut sa palengke tapos giling nyo tapos kayo na mismo gumawa ng coconut milk, pero tamad ako eh. Okay na rin to, napatunayan ko na sa sarili ko na okay siya. Hilig kong gamitin eh mga lalaking pan para malikot ako maganon. Kasi pag maliit yung pan, napaka-restricted eh, ganun ka lang, hindi ka makakapag-steer masyado. Kapag ganitong malaki, you have freedom to move around. Tayo ng mantika. Kasi ang gagawin natin, mag-brown tayo ng chicken. Mag-brown natin siya. Hintayin mo natin medyo uminit ng konti. Yan, siguro medyo mainit na yan. Lagyan natin ang ating chicken.
Take note na itong chicken na to, hindi ito nilagyan ng salt or pepper. Basta iba-brown natin muna siya dito sa oil. Tapos aalisin natin. Ngayon, bear in mind, additional, itong pan na ito, hindi enough na hugasan nyo lang ng soap and water. Since ito ay chicken, mayroong mga dangerous microbes dito. Dapat buhusan nyo muna ng kumukulong tubig bago nyo hugasan para mapatay yung mga bacteria. Okay, now I think that's been sufficiently browned enough. Alisin na natin. Well, in that oil na tira, saute tayo ng bawang. Yan muna natin maluto ng konti yung yung bawang. Nalagay ko na ngayon yung sibuyas. Hayaan ko din namang medyo maluto ng konti yung sibuyas. So yan, nalagay ko ngayon yung ginger. Yan ako ulit medyo maluto. Start na ngayon tayong maglagay ng ating mga spice. Like yung cumin. Yung yellow mustard. Okay, ngayon lagay natin yung turmeric. Of course, yung curry powder. Madami yan. Ayan 2 teaspoons. 2 tablespoons pala. Magiging very thick na to. Magiging parang paste na halos. Dito ngayon papasok yung tomato. Masin nyo medyo thick na ng konti yung yung sauce. Siguro mga 20 years from now maaari nyo meron ng technology possible para maamoy nyo yung yung naaamoy ko ngayon. Bango, very fragrant yung yung curry. Ito na ngayon yung cinnamon. Nakahalo ko na rin. Tapos kung matandaan nyo kanina yung yung chicken cube. Ito. Dinisolve ko na siya sa 1 cup of water. Ihalo natin dyan. Dito ko na ngayon din lalagay yung yung chili oil. You have to be very careful na konti lang ilalagay nyo kasi very maanghang ito. Itong mga ganito medyo maanghang na ang kalabasan nito. Stir dyan. Tingnan natin yung chicken. Since itong chicken na to, hindi pa talaga lutong-luto, meron pa siyang mga juices sa loob niya na hindi pa luto, nalilipat dito. Once again, kailangan nyo uling buhusan ng boiling water. Bago nyo hugasan. Lalagyan ko ngayon ng konting asin. Konti lang. Kasi mamaya, I'll still determine kung siya okay na. Kapag kulang pa, I'll add more salt. Yan, ito black pepper. Well, alam ko medyo maanghang na to, pero mahilig kasi ako sa pepper So, ilalagyan ko siya ng pepper. Tatakpan ko na siya. And I'll just let it boil for the next 30 minutes. Bababaan ko yung flame, tapos tatakpan ko.
maganda rito, kita mo rin kita mo pa rin sa loob. Kasi meron siyang glass dito. Yan. Iwan ko siya for 30 minutes. Ako siguro yung drawing muna or mag-internet or maghahain or whatever. Of course, in those 30 minutes, no, dapat paminsan-minsan hahaluin nyo. Kasi yung coconut milk has tendency to curdle. Ngayon, tikman natin. Tikman natin. Yan. Taste test. Actually okay na siya. Tama lang yung pagkaalat niya, pag-anghang niya. Yan, pag kayo nagte-taste ng pagkain, sinubo niya na yung kutsara, huwag nyo babalik dyan, tumikim muli kayo. Hugasan nyo muna ulit, nakakadiyoy naman kayo. Okay, I give this mga 10 minutes more. Thank you. Kain! Oy, kuha pa tayo ng plato. Meron tayong bisita dito, oy.